naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your Tito J. Perez, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Hello, good afternoon. It's 1 o'clock once again with your Tito J and All About Safety. I would like to congratulate and greet Ma'am Grace of First PLEC. Yung mga tinuruan ko dyan kanina na paano mag-operate ng forklift. So, mamaya assessment na sila sa mga Go Marines, no? Na mga tinuruan din natin sa paano mag-sanay ng forklift. Magandang hapon po sa inyo lahat. So, hintayin na natin si Eros Zuniga. So, pakitext nyo na lang si Eros Zuniga, no? Para tayo lahat. Binabati ko nga pala to si Christian. Mapinido ni Christian? Tejano. Si Christian Tejano. Ginamit pa yung screen ko. Nangat yung kamay niya. Nakita ka doon, Christian. Yan ang ating ito. Si Marvin, ang ating gwapong-gwapong bagong IT, no? Pakinggan nyo lahat yan pag sa YouTube. Mamaya ayusin natin. Ma'am, sa mga ka-safety ko, ngayon po, magbibigay, hanggat wala pa ang aking guest, magbibigay po ako ng topic, ng toolbox meeting. Ano mo ba yung toolbox meeting? Yan po ang pagsasanay ng mga trabahador sa isang meeting o pulong na dinidiscuss yung mga aksidente na pwede nilang mangyari. Hello? Meron ba akong sounds? Sir Eros, may nadinig mo ba ako, Sir Eros? Yes po, yes. Okay, so Sir Eros, so maganda nga po. Ang ating pong guest, si Sir Eros ng Safety Organization of the Philippines. At i-discuss po natin ngayon RA 11050. Maganda nga po, Sir Eros. Magandang hapon po, Sir Jay, at saka sa lahat na nakikinig sa atin. Sir, unang-una, Sir Jay, gusto ko sanang pasalamat doon sa mga sumuporta sa convention ng SOPI. Yes. No Wednesday and Thursday. Successful. Yes. Marami po sila. At salamat po sa pagsuporta sa organisasyon. Opo, nakita ko nga po, hindi lang ako makapunta Nandoon yung mga iba nating kaibigan. Oo. Punong-puno ho kayo doon So, kaya lang marami na akong earlier appointment. Binabati ko rin po yung mga nandiyan dyan po sa National Panasonic, yung mga kliyente namin. At itong isang rin po na isang magandang in-engineer po doon na si Engineer Marian Mangalino. Magandang hapon sa iyo, Mangalino. At saka nga pala, Sir Jay, binabati ko rin lahat ng nanalo sa ating outstanding practitioner at saka consultants. At lahat po ng naka-attain ng No Lost Time Accident Awards, no? Hanggang po sa Presidential Award. Ayun, yun nga nami-miss ko. Sana maka-attend ako ulit para masali sana yung pangalan ko maging
isa rin akong awardee sa safety. Madaling lang naman, sir. Magsusubmit ka lang ng ano mo, na application mo para ikaw ang isa sa mga nominee. Tapos, magdadaan po yun sa panel. Titingnan po ang records nyo, titingnan ang mga achievements mo. Pag medyo satisfied sila, isa po kayo sa, tawag dito, awardee. Yo po. Pero, anihin ko lang po, the last time around, we have some issues na hindi natin natapos. Tungkol po sa RA 11058 at ang kanyang mga implementing rules and regulation na DO 198.18. Sige, Sir Eros, bibigay ko ulit sa inyo. Ano po ba yung hindi natin natakel po noong nakaraan? Okay, natapos po tayo sa yung pinag-usapan natin, yung mga requirements sa tawag dito, safety officer. So nagkaroon tayo ng bagong sa DO 198.18, SO1, SO2, SO3, SO4. Pati po mga requirement, diniscuss natin. Ang huling hindi natin na-discuss, doon po sa SO4 or Safety Consultant accredited by DOLE. May isang provision doon, nilagay sila sa DO 198.18 na ang kontrata ng SO4 or consultant is only for 1 year. Okay. Mukhang tayo kung isang taon lang. Oo. Mukhang unang-una sa pananaw ko, hindi dapat ganon. Kasi biro mo, matagal kang nag-ipon ng lahat ng pag-aaral, ng eksperyensa, saka ka na-accredit ng consultant. Tapos bibigyan ka lang ng 1 taon na kontrata sa kumpanya. Unang-una, parang sa tingin ko ay unfair labor practice yun. Diba? Dapat, the contract between two parties, it would depend upon the two parties. Kung yung kumpanyang pinagtrabahuan mo ay satisfied sa ginagawa mo at gusto pa nila ng serbisyo mo, they can renew your services. Yes. Karapatan ng yun ng contracting party. Correct. Pero ang nakalagay doon kasi DO 198, the consultant is only for 1 year contract. So, wala naman nakalagay kung bakit. Di ba? So, yun po yung isa sa mga medyo hindi natin natalakay nung isang Sabado. Okay, so yun ang tingin natin. Sana mabago. Kawawa naman tayo mga consultant Correct. Ako magpapa-renew ko. Pero meron na nga pong bagong executive director ang Occupational Safety and Health Center sa pamumuno ngayon ni Engineer Jomar Batino. Baka mamaya makausap natin siya. Ano po bang usapan niyo po ni Engineer Jomar? Ang alam ko dumating na siya kahapon. Pero siyempre, baka pag natawagan ko kung okay na siya, kasi mag-settle down pa yun Siyempre, may mga turnover yun, may mga busy-busy pa yan itong buwan na to. Baka November, okay na. Sana bago mag-November, makapunta tayo kasi November, ito, pagdating ng 27, puro party na yan, sir Nakita ko yung 27 kasi hanggang November 5, puro holidays yun. 9 days na bakasyon. Kaya nga si Sir Eros ba magbabakasyon nitong November 5 o October 27? Marami tayo prepare na na convention Meron akong prepare na maritime safety. Meron akong prepare na fire safety. Meron akong prepare na construction safety. So hindi ko tayo pwedeng magbakasyon, Sir Jay. Tama. Hindi talaga kayo pwedeng magbakasyon, Sir Eros. Kaya nga, pinahihirapan nyo ako medyo minsan, alam ko naman, medyo nasa dugo ng talagang masipag at talagang yung advocacy sa safety ay walang katumbas. So, babalik ko ulit doon sa topic natin, yung
Naka-receive ba ho kayo ng mga reklamo o formal complaints sa ating mga consultant na itong 1 year na limitation sa kanilang serbisyo? Marami, Sir Jay, nagsasabi. Pero siyempre, kung ano sinaad ng batas, susundin natin. Pero kung titingnan natin, medyo unfair labor practice ata yun. At saka yung independence ng contracts. Di ba? Oo nga Yun, po. yun ang posisyon ko. Palagay ko yun din ang tingin nila. Kasi kung titingnan mo, sir, may mga konsultan tayo na na matagal na sa kumpanya. Correct po. Matagal na Ngayon sila. kung ililimit sila sa 1 year, wala pong mangyayari doon. Kawawa, walang hanap buhay yung tao. Maghahanap naman siya ng ibang kumpanya. Mhm. Di ba? Na-establish na niya yung doon. Medyo nakagawa na siya maganda, gusto na management yung trabaho niya. Eto na naman, sabihin, mag-i-end ang contract niya. Wala siyang magagawa. Ano ba yung mga kumpanya no para sa nakikinig dito? Meron na kami rito 3 dito sa loob ng aming studio rito no. Ano ba ang mga kumpanya na nangangailangan ng mga consultant? Paano ba nangyayari ang kanilang Ang kasi ng consultant, habang wala pang safety officer, pwede silang kontratahin. Okay. Halimbawa, ititrain nila ang safety officer na pumapasok, bagong train lang. So wala pang masyadong alam, yan ang magsisilbing guide yung consultant para i-guide niya yung safety officer kung paano gagawa ng mga safety program, tapos paano gawin yung hierarch, o paano siya makipag sa mga management, di ba? Kung may mga makikita siyang for improvement, paano niya i-present sa management yun trabaho po ng consultant. Siya yung interim, parang gano'n, no? Interim. Oo, para siyang interim lang. Pero may okay. mga kasi na hindi na nila tinatanggal. Mhm. Kasi nga maganda di ba? Nagiging compliant siya dahil sa knowledge ng safety officer. So magsisilbi siyang parang lalo na sa duties and responsibilities ng safety officer natin, di ba? He will oversee the management of the safety and health program of the company. Okay, with the help of the Health and Safety Committee. So, ibig sabihin, may hands-on na siya. Ang ganda-ganda Yung po. safety officer. Para naman ho din sa mga safety officer na naging practitioner na nagbabalak mga tansyan nyo po. Alam nyo naman, medyo minsan ngayon tansyan nyo. Magkano yung bayad ngayon sa mga safety consultant na yan? Yun na nga depende kasi sa kumpanya yan At Ballpark depende rin sa safety officer sa alam niya. Correct. Pero ballpark, pinakamura. Pinakamura is 15,000. No? Pataas na yon. Yan extra income sa mga kakilala natin, ng mga sa mga bago, Sir Jay, siguro 15,000, okay na. Pag medyo matagal na sila, pwede naman sila humingi ng ng tawag dito, raise. Parang po yan, parang retention din yan, di ba? Parang Oo. i-retain yan buwan-buwan, parang abogado, gano'n, di ba? Oo. Hindi, sa consultant iba. Sa safety officer, depende kasi sa usapan nyo sa consultant. Ang alam ko, yung dyan, pinakamataas, is about 60,000. Pero pahala silang maghagil kung Depende rin sa pag-usapan nila kung magkano ang kaya ng magkano ang gusto ng safety consultant, inaprubahan ng kumpanya, doon sila maglalaro. Okay. Ano ba po yung mga iba pang hindi natin na-tackle pa po? Okay. Important, Ano Ang po pinaka-importante, sir, yung hindi ba sa 11.058, meron tayo mga penalties. Actually, compulsory ang penalties na yon. Opo, sige po, yung mga penalty. Sige po. Compulsory. Ang usapan dati niyan,
kapag nag-conduct ng yung ating pong labor inspector, pag nakita nilang merong tao dito, merong discrepancy, mga hindi na comply doon Mga sa violation. batas o outright, merong agad penalty yan. Pagkatapos, bibigyan nila ng grace period para i-rectify. Katulad ng halimbawa, binigyan ang pinakaano nila ata ay 60 days. No? 60 days or 90 days, hindi ko alam masyado. Depende kasi kung struktura ang kailangan, pwede kasing humingi ang kumpanya ng extension. Ngayon, ang alam ko dyan dati, pag nakita nila may discrepancy, sasabihin na nila doon sa kumpanya, outright yun, meron ng penalty. Hanggat hindi nila nare-rectify yung discrepancy. Bibigyan sila ng grace period. Halimbawa, dapat matapos mo ito ng 30 days. Okay? Pag natapos ng 30 days, magko-communicate ang kumpanya sa DOLE. Okay. At magkakaroon sila ng ng parang conference para makita kung ayos na hindi. Pag nasatisfy ang DOLE, tanggal na yung penalty. Ayos na yun, wala nang discrepancy. Pero Sir Eros ito may mga nakikita ako, especially sa malalaking mall, ginagawa sila sa gabi. Pag after 10 o'clock, yan ang ng mga mall, no? Nakikita ko yung mga contractor doon, ang laki po ng violation sa kanilang PPE. Tingin ko, wala rin silang safety officer dahil puro mga naka-short at naka-chinelas lang sila. Sila lang, puro trabahador. Tignan nyo yan sa mga malalaking mall. Wala akong babangitin na mall. Marami yan, Ang requirement, sir, ng kapag kumpanya ka, kailangan mag-safety officer ka, depende sa dami at depende sa risk. Tingin ko po talaga, wala talagang safety officer dahil safety officer, hindi po naka-short yon. Ang problema natin, sir, walang nag-inspection sa gabi na labor inspector. Subukan nyo po, mapasyal kayo. Sa Mandaluyong kayo, di ba? So Opo. maraming po dyan sa Mandaluyong, ang dami dyan. Ang daming mall dyan. Actually, 3 yan. Nakahilera sa EDSA. Subukin nyo pong manood ng sine. Tignan nyo po yung mga ginagawa dyan ng mga lahat sila naka-chinelas at naka-short. Yun ang napapansin ko. Alam mo kasi, Sir J, siyempre, pag walang inspection, wala rin namang discrepancy nakikita. Correct. Saka meron pa akong napansin, yung kanilang scaffolding, lalagyan nila yan ng mga parang platform. Yun na rin yung ginagamit nilang pushcart. Nakakita ko isa ng isang aksidente, natumba yung pushcart na yun, natamaan yung tao. Ayun. Yan. Nanonotice lang natin yan, Sir J, kapag meron ng aksidente. Kasi unang-una, yung ating pong mga labor inspector parang kulang compared sa kumpanya natin. Correct. Okay? Lalo na ngayon binibigyan ng yung pansin yung ating mga micro establishment. Dahil yun ang pinakamarami. Yun nga sinasabi ko, yung safety officer doon sa micro, hindi po sapat yung yung training. Okay. Kasi ang training nila, Opo. 8 hours plus 2 hours na training the trainers. Tingin ko Pero nga rin, nire-require ang micro and small to submit yung ating pong health and safety program sa DOLE. Ang tanong, Sir J, maalam bang gumawa ng safety and health program ang SO1? Wala po sa tingin ko, hindi na kakayanin yun. Maalam bang mag-conduct ng HIRAC ang SO1? Hindi rin po, napakahirap yung mga Ayun na nga eh. So, useless ang requirement ng DOLE. Diba? Dahil walang gagawa. Sa bagay, dito pumapasok yung mga konsultant. Yeah. Dito may trabaho mga konsultant. Po, mag-error talaga kasi talagang kung walang proper dissemination, proper magkakaroon po ng problema 'yon dahil unang-una nga po, halimbawa, hinire lang siya sa safety officer.
hindi niya naman alam yung flow of work, yung scope of work. Kaya nga. Hindi So niya yung po ang ano magagawa natin, Sir Jay, sa micro. Di ba? Kasi tinututukan ng DOLE ngayon yan. Ang ano doon is to guide them to comply. So, actually, nagkakandak na ngayon ng mga libre sa SO1. No, para ano, pero nakikita ko yung training module ng ano is not enough. Walang hands-on, walang walang practice. Lahat ng pinag-aralan na hindi naman na-input sa practice. So hindi sila matututo, puro theory lang. Correct. Hindi kaya balik na natin uli yung wag na ng SO1, SO2, SO3. Hindi, Balik na actually, natin ang ano ko dyan, Okay. ang sabi ng ano natin, ng 11055, 58, yung safety officer is a person trained by DOLE and accredited safety training organization. Correct. Okay. Under DO16 po, nakalagay doon, safety officer, safety practitioner, na kailangan accredited ng DOLE at saka safety consultant na kailangan accredited ng DOLE also. Correct. Yun po yun. Pero nung linapas ang 198-18, nagkaroon na po tayo ng ranggo. Ginawa na po tayong pulis. Parang PO1, PO2, PO3, PO4. No. Kaya nga po. Pwede naman gawin, okay, safety officer for micro industries. Di ba? Safety officer for small. Ganon. Tapos, safety practitioner, hindi dapat binibigay sa, tawag dito, sa HR, ang certification. Meron pa po ako nakikita na medyo kung nasang isang organisasyon din po ako, no? Meron Okay. ng mga nagtitraining po, halimbawa, nagtitraining mag-operate ng bulldozer. Dapat may safety officer din doon. Yes. Requirement yan sa requirement po sa DO13 na ang ating pong kapag ang construction, kapag merong at least 1 to 10 na heavy equipment, merong isang safety officer dedicated doon Correct. sa heavy equipment. Yung mga nagluluto ng dito rin sa isang government, kasi nagluluto, nagbe-baking, tinitignan ko, wala rin yung fire extinguisher. At wala Yun rin na nga, sir. Nakikita mo kung minsan merong welding and cutting, walang fire extinguisher, walang signage. Wala po. Marami po yun, marami. Marami pong talagang violation. Ang inaano ng DOLE, kulang sila sa labor inspector. Hanggang doon lang yung plantilla nila yung number of Hindi sila makahingi ng additional. Paano Particularly po doon, sir, particularly sa public sector. Ang sabi ng GMC1, Joint Memorandum Circular, kailangan yan, may safety officer ang bawat owned and controlled corporation. Yes. Lalo na sa construction, di ba? At kasama doon, sabi nila, ang pagtupad ng batas sa 11058 ay, o kaya kasama DO13, dapat yan, yung mga nagtatrabaho na kinontrata ng public sector ay dapat mag-comply sa DO13. So, ang DO13 applicable yan sa public or private projects. Kung susundan natin, Sir Jay, ang batas, marami tayong makikitang violation. Yun Okay? nga po. Sir Eros, with reference to that line na sinasabi nyo, no? Kayo bilang napakatagal na rin sa safety, ano ang ating suggestion kay incoming Jomar Batino? Paano na tayong mga organisasyon na SOPI, ASPI, WASI na makakatulong po? Ang pinakaano dyan, strict enforcement ang kailangan natin. Okay? Okay? Kasi may may bagong ngayon, Department Order, DO238 series of 2023. Okay. Yung manner po ng inspection at saka investigation.
Okay. Okay? So marami po dyan, sabi nila, ang tawag nila, due process of law. Mhm. So yung in connection with the penalty, hindi natin ma-enforce agad yung penalty dahil may hearing pa. Okay, yeah. Ano mo? Tama Ano ko mo yan. yon? Kasi ang ano nila, ang hinahanap nung nakausap ko, hindi ko nasasabihin ko sino, nakausap ko isa sa dole, na kailangan daw merong kusang pagbabiolate o gustong mag-violate. Mhm. Pero lahat po ng unsafe condition natin, hindi naman, kumisan, hindi naman ano yan eh. Hindi naman ginusto eh. Correct. Oh, Di ba? wala. By Nakikita chance na lang yan. yan kumisan. Di ba? Opo. O napapabayaan, hindi nabibigyan ng videos. Yan po ang nangyayari sa atin. Oo nga po. Yung passage na 238, medyo lumuwag pa. At siya nagkaroon pa sir ng room for corruption. Yan ba sa- Ito, bluntly speaking, I am not against Dolly. Alam niyo man yun eh. Anytime that you need the yung advice natin bilang medyo sabi nga nila eh, matanda na raw, Sir J. Sir J. Ah, Gusto ko lang mapaayos. Dahil isa rin ako, personally, member ng ating pong Congress, nung binabalangkas po yung DO, yung 11058. yes. 2010 pa po namin sinimulan yan. Tuwing hearing po, andun kami. Nagbabalitaktakan. Para lang maayos yan. It take us about how many years? 17 years? Bago nagkaroon ng batas talaga sa Kasi kung tutusin, sir, kaya nagkaroon ng penalty yan. Kasi ang nakalagay sa ating standard ay parang encouragement lang. Hindi compulsory. Correct. Diba? Nung nag-uusap kami noon ng Secretary Valdos, sabi niya, bakit maraming kumpanya ang hindi comply? Ma'am kako, siyempre medyo binibigyan nyo na yan ay ibig sabihin, encourage mo lang sila. Pero kailangan bigyan mo ng penalty para alam mo naman na Pilipino ka ako eh. Kaya nagkaroon, nasama yan si Secretary Baldos dun sa Congress. Yan. Medyo isa rin yan sa mga na magkaroon ng penalty. Pero ngayon, may penalty nga. Hindi naman din Ayun na nga. Because ang nila, dapat daw may due process of law. Wala naman tayong problema eh. A due process of law. Pero pag hindi mo na due process of law yan, maraming room for Alam mo na yun eh. Diba? hanggang makalimutan yun, nawala na. Kalimutan, wala na. Hindi na So yun lang sana ang natin. Yung penalty, okay. Ang tanong ko, Sir Jay, may nabalataan ka na bang nag-penalty na company? Wala pa po. Since in-enforce yung 11058? Wala pa po. Tinatanong ko nga rin ng isang sabi niya meron. Pero hindi daw pwedeng i-publish. Sabi ko, hindi naman ipapublish yung kumpanya. Papublish mo how many companies ang nagkakaroon ng penalty. Para at least may sample. Di ba? Tsaka public document po yun eh. It does, Hindi, sabi nila parang rights of the yan eh. Kasama pa rin sa constitutional right daw yan. Sabi ko, okay, wala man akong problema doon. Pero for the sake of other companies to follow, dapat meron kayong dyan. Meron kayong ina-announce. Para at least, ito na ang namin, ang penalty nito is ganito. Hindi na namin, ilang kumpanya? Meron na kami 50 kumpanya. Ganun. Diba? Para for the information of everybody, diba? Para all companies should follow. pero Eros, pero pagka wala po talagang nakikita na na mga nape-penalize, parang nawawalan din po ng ngipin. Yeah. Wala eh.
Kayang-kaya naman yan eh. Kilala ko yan sa mga regional director. Di ba? Yun ang perception. Di ba? Parang ningas kugon tayo eh. Palagi. So, yun lang ang nakikita natin mga na dapat ngayon sa review ng IRR, mapapagtuunan ng pansin. Halimbawa naman po, yung dating may nasirang si Nomer Reynaldo ng tumatin ako sa kanya sa seminar niya noon. Sabi niya, meaning siya sa DOLE na yung mga consultant at practitioner, bigyan daw ng police power. Sangayon ba ho kayo doon? Sir, mahirap bibigayan sa gobyerno. Unang-una, hindi sila, they are not liable to the government dahil hindi sila empleyado ng gobyerno. Okay. Matagal nang nag-usap kami, sir, ng Secretary Baldos. Maski nung una pa, sino yung mga sekretary natin nakaraan, hindi talaga pwede na bigyan ng police power ang pwedeng sumama sa labor inspector. Pwede. Okay. Pwede sumama. Pwedeng ibig sabihin, parang ito mga natin, para at least to explain, o kaya kung hindi parang support ba? Pwede yun. Pero, meron sa ibang government agency po kasi, meron silang tinatawag na JO, job order, mga casual employee. Pero po sila ay mga nagbibigay din po ng exam. Pwede po kayang i-adapt yan sa atin sa DOLE? Iba sir yung kasi kailangan katulad nga ng safety training organization, dapat magdadaan ka sa accreditation. Yes. Diba? Merong mga requirement, merong Actually, noong ko pa inaano yan, sir, na magkaroon ng police power para makatulong sa mga labor inspector. Tama, Pero kasi, walang pumapayag, sir, na Unang-una, they are not subject to COA. Anong isisweldo mo dyan? Hindi ka naman pwede magtrabaho na walang sweldo. yung nga Diba? po, pero job order na, bibigyan ng budget ng gobyerno yun. May sahod yung practitioner na yun o consultant na yun. Hindi tatanggap per sir ng labor secretary kasi responsibility nila yun yan. Command responsibility yan eh. Matagal ko nang inano yun, sir. Maski noong panahon pa ng Bureau of Working Condition, si Mansala, yung pa mga sino pa yung mga nun, si Pugon, marami na ayaw talaga. Yun po. Close na po natin yan. So Okay. dalawa pag-usapan na po natin na nakikita yung mga kulang sa ating RA 11058. Ano pa po yung nakikita niyo pong mga kakulangan pa na dapat nating i-polish pa o i-bully pa natin yung parang pakitapin pa? Actually, napakaganda ng 11058, sir eh. Pati rights and duties of yung ating pong mga worker andun na. Responsibility po ng ating mga kumpanya andun na rin. Basically, ang responsibility ng kumpanya yung to provide a health and safety workplace. Andun na yan eh. Mandato na talaga yan. Very good yan. And at the same time, pinapasala niya yung ating pong mga workers sa formulation ng safety and health management sa kumpanya. Hindi ibig sabihin, hindi na nag-iisa ang management eh. Katulong na nila yung ating workforce eh. Yes. Okay? Binigyan na rin ng ating safety officer na magkaroon ng hands-on to manage the health and safety, di ba? At isa pang binigay nilang power, yung the power to declare work stoppage order. Ayun po, kaya may politika rin yun kasi yun nga. Kaya ganito yun eh. Sabi nila, pag may retaliation, may penalty. Diba? Marami ng safety officer na gumano po. Kinestyon ng management eh. Particularly sa construction, Sir Jay. Siyempre, may nahabol na deadline yan. Opo. Ang safety officer, pag may nakitang medyo imminent danger, talagang papaanoin yan. Papatigil. Papatigil yan. Mag-aaway sila ng project manager.
Dahil pinapatapos yan, kailangan ko rin kasi may penalty din doon. Oo. Di ba? Pero yung Ah. bayad naman, hindi Oh, progress. kaya nga, ang penalize sila, anday yun sa ano ng, ano to, na, ano ba yung penalty nila sa construction, pero doon sa DO13, yung sa contract, di ba? Non-finish contract Oo, po. pag hindi na finish mo, meron ka penalty, di ba? So yun. May clause po yan doon sa Ah, contract. yes. Pag So hindi mo na- nagkakabanggaan yun, sir, nagbabanggaan sa safety officer. Kaya Meron po ba- yun ang dahilan, kaya yung ating pong mga may-ari at saka operation officer ng ating pong construction company should undergo AMO at saka yung yung cost. Yun Yes. din po ang dahilan noon. Hmm. Meron pa po ako nababalitaan at nakita ko to, Sir Eros Merong isang kumpanya, nagkaroon sila ng mga violation. So, tinitigil nila lagi yung trabaho. Meron sila mga nirerenta ng mga equipment, bulldozer, backhoe, excavator, crane, pison. Ano yan per ora yan Pag ini-work stoppage mo, tuloy ang bayad, no? Oo, dagdag gastos yun. Gastos po. Kaya, Yun naman ang conflict doon. Sabi, in case of conflict with the safety income, syempre sa income sila. tama po yun. Yeah, ang nakikita ko doon, sir, yung ating pong mga inspector, medyo dapat hindi lang once a year, kundi at least 6 months or 3 months. And per project, dapat meron silang assign ng mga labor inspector sa per project. Diba? Ilang project sa NCR. Maglagay sila ng mga inspector dyan, mga 10. Wala silang gagawin kundi mag-inspect ng mga project. May nabalitaan ka na ba nag-inspect ng project? Wala po. Okay. Doon Wala. yung violation Wala akong nabalitaan na nag-inspect pa ng mga project. Hindi, kung minsan yun sa enforcement, yun po yung Kasi una nga, kulang sa tao, kulang sa Yun ang sa tingin Diba kaya- ko na kulang sa tao. Malamang may tao pero hindi namang bihasa. knowledgeable, Oo, knowledgeable. competent. Sir, pinag-aaral lahat yung nakukuha nilang labor inspector. May training yan. Nag-undergo rin ng boss or cost. Okay. At saka may rin sila sa batas kung ano dapat nilang particular yung labor law. What's stopping them? Yun ang Ayun Kasi nga, ang inaano nila is, sabi nga, per region, medyo kulang po yung ating lalo na sa Metro Manila, sa NCR. Kulang na kulang tayo ng inspector. Mag-mobilize ka lang Bawa, pupunta ka ng Pasig. Gasolina lang ngayon, kulang kung naka-SUV ka, mga pick-up, kulang ang 1,000 ron. Back and forth, hindi pwedeng 500 lang. Dapat Kasi sa traffic ka lang ubos ng gasolina mo. Opo, nagmahal na talaga yung gasolina ang laki ng minahal ng gasolina kasi ako nagugulat ako nung Sir, may kasunod daw na baba next Tuesday. Kasunod na baba, hindi inaapekto nito Israeli law Hindi pa bumaba ang gasolina ng 2 pesos, something. May susunod naman daw sa Tuesday. Abangan natin. Ayun. Meron din tayong problema po dito ngayon sa ating mga comment no. Hindi daw ma-extend yung 6 kasi okay, may problema sa koneksyon ng FB kaya meron din po wala rin ako makita ang comments dito sa atin ngayon. Meron yata tayong connectivity problem para Pero maganda tong topic natin Sir Eros para sa alam ko nakikinig kaya lang hindi sila makakomment dahil meron problema technically sa ating FB Live at ating FBS radio ngayon.
sa mga nakikinig sa amin, no, na balak maging safety officer, no, kailangan po, tingin ko lang pumunta rin ho kayo sa mga eskwelahan na talagang STO na may mga talagang sapat na kaalaman. Kasi po, dapat yung mga STO, tulad ng SOPI, kilala niyan, maayos, magagaling ang mga speaker. Kasi po, kung isang tao lang ang magsasalita dyan sa buong lecture, may kamalian po yata yun. Kaya ba niya yun? Okay na kaya. Kinakaya lang po siguro. At saka mahirap yun, sir. Kasi ang expertise mo, limited ka lang. Maski Correct. kami mga consultant, may limitasyon kami. May kanya-kanyang specialization. Kaya linalagay namin doon sa, bawa, day one. O, karamihan doon, yung mga legislation, etc. Yung mga prologue, andun lahat, no? Ibig sabihin, iko-condition mo ang mind ng ating mga trainee kung anong malalaman nila sa 5 days. Andun yun eh. Andun yun yung pinapaliwanag mo kung ano yung mga hazards. Diba? Opo. Anong diferensya ng safety at saka yung health hazards. Doon yun Yes. lahat. Okay. Then, pangalawang araw, technical na yan. Application ng HIRAC. Risk assessment, di ba? Then, risk assessment lang, mahabang proseso yun. Okay? Once you identify yung hazard, kailangan alamin mo anong impact niyan. Ano maging resulta niya pag hindi mo binigyan ng medyos? And then sa third day, yung bibigay ka na ngayon ng controls. Okay. I-apply mo na yung hierarchy doon. Tapos andun na rin yung mga inspection, investigation. Okay. Yun, at saka mga workshop. Yung mga pinag-aralan, talagang inaano nila, pinapractice. Practice. Ayan. Pagdating mo naman ng 5th day, andyan na yan mga 11058, andyan na po yan yung ACC. Nang dati may COVID, kasama rin yung COVID. And doon, how to make a safety program. Di ba? Kailangan ipaalam mo sa kanila kung paano yun. Paano gawin yung safety program? Pinaka-importante. Tapos, andun na rin po yung examination para ma-determine natin kung may nalaman sila o hindi. Yan. So, ibig sabihin, iba-ibang espesyalidad yan. Hindi natin pwedeng lahat ikaw. The most is mga 2 days, no? Pag wala talagang speaker. Pero kaya ng consultant yun. Okay? Hindi ko naman miniminos ang practitioner. No? Meron ng practitioner talagang magaling eh. Magaling wide reader din, rin. Pero ang doon, kulang sa experience, kulang sa hands-on din, kung minsan. Itong mga consultant, maski anong itanong mo under the sun, hindi kang sagutin. Ang hindi ko lang alam kung tama o mali. Pero sasagot sila. Maganda si Sereros meron kang cambio. Ako lang ko lang kasi sa dami tsaka yung madami na eh. May mga ibang organisasyon sa abroad, may ibang mga kanya-kanyang adhikain eh. Alam mo, hindi naman ako against sa dami ng STO. Ang problema lang, yung nag-crop up yan nung panahon ni Executive Secretary Binag, Executive Director. Kasi may project siya na 1 million safety officer. Opo. Kaya gusto niya damihan yung magti-train. Ang problema, hindi naman naayos ang accreditation. Dati-dati ang requirement sa STO, 2 consultant. Tapos kailangan meron kang sariling classroom, sarili kang equipment, utilities, lahat. Minsan require kami doon magkaroon ng laboratory eh. Ngayon po, ilan? Isa po pwede na, ganon. Ngayon kikita ko isa lang, pwede na eh. At saka dati ang consultant, hanggang isa ka lang na STO. Ngayon pwede na. Parang naging retainer na lang din. Na lang, paparamihan. At saka, under DO 16, yung ating pong safety practitioner pa nagtuturo,
should be under the supervision of the safety consultant. Oo, yeah. Yan. Hmm. So sa ngayon, hindi na nasusunod yan, sir. Yun. At saka para mapulis naman ang DOLE, berbihira na yung nag-inspection sa STO at trading. Oo, dapat eh. Lalo-lalo na yung mga ano yung tawag yun, yung mga virtual, no? Tayo, dapat sa tingin Hindi, sa virtual, sir, dapat madali sila pumasok eh. Dahil binibigyan sila ng link eh. Sa virtual eh. So anytime pwede sila pumasok. Diba? ang nakikita ko lang against ako sa virtual kasi minsan may mga hindi naman naka-open yung video. So hindi mo alam kung nakikinig o hindi. Ay, rini-require namin lahat yan, sir. Kasi ang dating, hanggang ngayon, dapat naka-open po ang video. Hindi entire training. Hmm. Kung ikaw ay mag-CR o mag-ano ka lang sa sir, CR lang po. Wala. Binibigyan naman ng break time eh. For every 2 hours naman, meron ka naman 15 minutes eh. Okay. Pero dapat sa tingin ko, ibalik na uli yung face-to-face talaga. Medyo mas... Ang problema ngayon, sir, mas accessible kasi ang online. Kasi Correct. doon sa face-to-face, siyempre, mas malaki ang gastos. may pakain ka doon eh. May pakain ka dyan, may may mga perks ka na binibigay. Yun nga talaga. So, ang dami, no? Ang dami natin. Hindi siguro rin natin matatapos lahat eh. Base dito sa ating time clock, tinitignan ko mag 7 minuto na lang tayo. Hindi pa natin siguro natatapos. Sir, eto na lang. Yun sa online, depende na sa nagtuturo yan. Sa kay karamihan kasi, hanggang lang yan, kinig lang yan, ang ginagawa dapat ng tao dito, trainer, siya nagtatanong. Pag hindi nagtanong yung ating pong mga learners. Kasi wala lang yan eh. Kasi kung minsan, ang hanap lang yan, certificate eh. Tama, certificate ang hanap. Nawawala yung ng learning mo, knowledge mo. Kaya nga sabi ko sa DOLE noon, kami talaga, ang minimum namin, lalo na sa online, is hanggang 30 lang. Para mo siya ibig sabihin, na isa-isa mo. Nasusupervise. Oo. Hindi pagka- naman ako nagme-menu sa kaya lang kung minsan, talagang, ang trainer naman, tira lang ng tira. Hindi naman iniintindi yung mga Makatapos lang yung 2 oras, okay na. Pabilisan eh. Oo. Well, hindi natin, pero sa Shopee, talagang ina-manage ko lahat yan, pati mga tinitingnan ko talaga yung nila. At saka meron kaming mga evaluation. Pag hindi ka hindi ka umabot sa 4 above, minsan ka nalang makakapagturo sa Shopee. Okay. Ganon yan. Kasi, depende, Sir Jay, sa evaluation ng estudyante. Tama. Sila nag-evaluate, hindi kami. Okay. Paano naman po yung mga face-to-face classes nyo? Meron pa ba rin po ang Shopee ngayon? Depende rin po sa number of Kasi kung mag-face-to-face ka, dapat minimum of 20. Minimum of 20. Kasi mahirapan ka, sir, sa face-to-face eh. Pagpapakain ka, magano ka ng venue, lugi ka dyan. Magkano lang sisingilin mo? Kaya sabi nila, mahal ang Shopee. Kasi dati kami, pag face-to-face, 12,000. Okay, so may kasama naman yung mga perks. Okay, kasama doon ang membership sa Shopee. Sa membership, meron kang jacket, meron kang pins, etc. Yun. Tapos may ang pagkain sa 5 days. 2 merienda, 1 lunch. At saka hindi po ino-order sa restaurant yan. Lutong bahay yan. Kasi ang mga corporate, na rin sa sa mga
ano to, processed foods. Ah, Di ba? puro, Sa kumpanya nila, mga processed foods lang yun doon eh. At Oo. sa mga sa amin, lutong bahay. Yung mga may sinigang, may ano, lahat yun. Hindi ka So, at saka, mamamatay. Puro, only rice. puro asin, no? Puro asin at Yung mga veggie. process ano yun unhealthy yun eh. Tama kayo lang. Kaya, Yun naman sa amin, hindi naman kami nagano. Kasi gusto namin satisfied na sila sa pagkain, satisfied pa sa knowledge. Mm. yun ang maganda na ano ng SOPI na meron kayong gusto, meron kayo talagang mga advokasya na ayan itong ang binabanggit mo, Sir Eros, na kailangan natin itong RA 11058 na to, magkaroon ng IPEN, magkaroon ng mga inspeksyon Yeah. at magkaroon tayo talaga ng close connection ulit sa bagong ating executive director, si Engineer Joe Parbatino. Sana po makasama na natin uli ang executive director sa pagpapaayos ng mga ng mga batas sa occupational safety and health. Para sa atin din naman 'yan eh. Hindi tayo nagmamagaling para makakontribute tayo sa Kasi industry. hindi natin kailangan isa pang major na aksidente para tayo Yes. Diba? Diba, ito lang dapat, Sir Jay, ang isipin nila. Safety is prevention. Correct. Prevention yan. Hindi pagkatapos yan, iba yung response yan. Oo. Reactive. Dapat tayo proactive. Oo, proactive tayo. Hindi reactive. Tulad nun, merong building yan sa Makati na kakaiba yun yung ang elevator bumaksak. Kasi may may connect mechanism yan Hindi basta-basta babaksak yan, meron parang fail safe yun o kaya safety switch, limit switch. Nag-fail siguro yung diyan. Yung unang-una baka structural din o kaya yung mekanismo. Maraming dapat natin tingnan doon. Maintenance ng elevator patay yung batang yun yung nandoon yung sa Marami po sir na gano'n. Ayan nga, ang natin sana, ang rekomendasyon natin dito sa NCR, maglagay na sila ng para sa construction companies, yung project site, inspectionin nila yon. Para at least, doon karamihan sir yung yung aksidente sa construction Alam mo naman, high risk yun Kaya dapat natutukan. Tama yun na ginagawa nila sa micro. Yung ginaguide nila kung paano mag-comply. Ang hindi ko lang doon, dapat yung safety officer, pareho din ng training sa SO2. Correct. Is nakukomply niya lahat ng requirement ng DOLE. Hereros, baka patayan na naman tayo no nakaraan, pinatayan tayo di ba? We only have a few seconds, so parting words, Sereros. So at least, sinabi ko nga nung una, let's continue our learnings. Sabi nga, never-ending question. Para din sa atin yan. Sabihin na dadagdagan analysis natin, habang buhay ka. Kasi pag wala ka na, wala na yan. At saka, yung mga pangangailangan ng kumpanya mo, naku-cope up mo sila. Okay? Para at least, hindi tayo pabigat, kundi tayo ang inaasahan para maayos. Okay? Yes. Ano maganda. Okay. Ito nga po, sa mga ating tagapagkinig, napakaswerte natin na si Ginoong Eros Zuniga, ang presidente po ng pinakamalaking organization sa Pilipinas, pinakamatanda, Safety Organization of the Philippines, nagbibigay ng mga training, sumusubaybay sa atin, sa ating mga programa sa safety. At hopefully, Sir Eros, huwag kang magsasawa. At basta makakatulong tayo, Sir Jay. Dito lang po tayo. Okay. Habang nag-i-exist pa. Okay. So, magpapaalam na po tayo dahil isang oras na tayo. Ito po si Jay Ferrer nagsasabi sa inyong smile and be safe. Maraming po salamat, Sir Eros. Salamat. Salamat po. Sige po. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.
Every Saturday from 1 to 2 p.m. Let's all listen to your TDJ Ferrer, the professional safety and skills advocate on air. All About Safety is brought to you by JLF Projects International Inc. Experienced and skilled people handling your sensitive and expensive machinery. They do rigging, lifting, plating, and transport your equipment safe and economical. If you think safety is expensive, try an accident. Or you can call on them at j.ferrer@jlftransport.com.ph or 0917-862-4995. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.